Ikakasal na ako. Ha? Habang si Dan ay kunwaring abala sa pag-aayos ng gulong na siya rin ang may kagagawan, napalingon si Joaquin sa loob ng tindahan. Nandoon si Iris, nakaupo, tahimik, habang tila may malalim na iniisip. Hindi tungkol sa pag-ibig, hindi tungkol sa kinabukasan. Sa unang tingin pa lang, nabighani si Joaquin. Sa isip niya, aba, ang batang ito, parang hindi pa nagla-like ng kahit anong selfie. Ang rare. Iris, bagamat bata pa, ay sanay na sa buhay. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na. Kasama si Sir inaayos ang isda para sa palengke. Si Dan? Ayun, busy sa road operations, checking kung sapat na ang pakong nakakalat. Teamwork makes the trap work. May mga suking parokyano si Iris na laging tumatawad, madalas nangungutang, pero sanay na siya. Para kay Iris, pwede mong tawaran ng bangus. Pwede mong utangin ang galunggong. Pero ang dangal niya, bantay sarado parang ref na may padlock. Kinagabihan, habang nagkakainan sila ng kanin, tuyo, at sinigang na isda, na mukhang ikalawang beses na nilang iniinit, may kumatok sa pintuan. Well, hindi na nga kumatok. Diretsyong pumasok si Joaquin, parang tropa lang. Diretsyong sinabi ni Joaquin ang kanyang pakay. Gusto kong pakasalan si Iris. Si Sir, halos matapon ng sabaw sa kilig. Yung ngiti niya, parang nanalo ng jackpot kahit walang tayang ginawa. Si Iris, tahimik lang, hawak pa rin ang kutsarang kahoy. At si Dan, napabuntong hininga. Bata pa yan. Anong gusto mo, manugang o playmate? Pero si Joaquin handa sa lahat. Wala nang paligoy-ligoy. Nilabas ang ultimate weapon, isang sobre. Hindi love letter, cash, cold, crispy bills. Sapat para bumili ng bagong compressor para sa tambalan, 3 banyera ng tilapia, 1 buwan na supply ng yelo, at bagong tsinelas ni Sir na may bling-bling sa strap. Sabi niya, ako na ang bahala, pag-isipan niyo. Sabay yuko, lakad pa cool parang action star na bagong gupit. Habang nagde-debate sina Dan at Sir kung tatanggapin ba ang alok ni Joaquin o hindi, biglang sumulpot si Iris. May hawak na determined na tingin, parang ready na sa isang malaking desisyon. Iris, Ma? Pa? Gusto ko nang magpakasal kay Joaquin. Pagod na akong palaging kapos. Gusto ko nang makaahon. Biglang natahimik ang buong bahay. Nagkatinginan sina Dan at Sir parang nag-game over ang argument nila. Kinabukasan, nagsama-sama sila sa mansyon ni Joaquin. Parang nag-field trip ang simpleng pamilya. Excited pero medyo kinakabahan. Hindi pa man sila nakakalusot sa gate. Biglang nadoble ang alok ni Joaquin. 2 beses ng halaga, deal na. Sabay ngiti, sabay handshake. Boom! Approved na. Pero may isang hindi alam ng lahat. May tinatago si Iris. May boyfriend pala siya. Pangalan? Jimbo. Oo, parang cartoon character pero totoong tao. Tahimik silang nagtatagpo sa likod ng palengke. Sweet pero hanggang holding hands lang. Wholesome na wholesome. Isang araw, habang nagde-date sa ilalim ng puno ng mangga, biglang sinabi ni Iris, Jimbo, ikakasal na ako sa iba. Parang binagsakan si Jimbo ng sakong isda. Hindi niya kinaya ang balita. At dahil hindi niya matanggap ang desisyon ni Iris, naging marahas siya. Dito natin pipigilan ang eksena. Hindi na kailangang idetalye. Ang mahalaga, may hindi magandang nangyari kay Iris, labag sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos ng trahedyang iyon, iniwan siya ni Jimbo sa gitna ng dilim, luhaan, durog ang puso, at bitbit ang bigat ng lihim na hindi niya kayang sabihin. Dumating ang araw ng kasal. Sa labas masaya ang lahat. May lechon, videoke, at kapitbahay na lasing na sumisigaw ng kiss-kiss. Pero sa puso ni Iris, unos ang rumaragasang damdamin. Habang ang pamilya ay nagdiriwang, palihim siyang umiiyak sa loob. Iniisip niya, paano kung malaman ni Joaquin? Paano kung hindi ako perpekto sa paningin niya? Ano kung hindi ako sapat? Natapos ang kasal. Sa halip na honeymoon na puno ng kandila at romansa, isang malamig na gabi ang sumalubong kay Iris. Literal, sa sobrang kaba, natulog siya sa sahig, may yakap ang kumot. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sila ng mamahaling tinapay na ayon kay Iris ay lasang karton. Biglang sinabi ni Joaquin, Iris, dito ka natitira. Binili na kita. Binili. Hindi sinuyo. Hindi inalok ng puso. Parang spare parts ng gulong sa talyer nila. Napayuko si Iris. Wala siyang masabi. Luha lang ang bumagsak sa tasa ng tsaa niya. Ngayon may dagdag alat mula sa kalungkutan. Mula noon, unti-unting nagbago ang trato ni Joaquin kay Iris. Hindi na siya asawa sa mata nito. Isa na lang siyang pag-aari. Trophy, laruan na ginagamit tapos isinasantabi. Wala nang halakak. Wala nang kamusta ka? Ang natira ay katahimikan na mas mabigat pa sa trapik sa EDSA tuwing Biyernes ng gabi. Hindi tumigil si Joaquin sa pagtrato kay Iris bilang gamit. Nang minsang nalaman niyang gusto itong tumakas,
Agad niya itong ikinulong sa isang madilim na silid. Hindi asawa kundi bilanggo. Habang si Iris ay nakakadena sa takot sa madilim na silid, ang pamilya niya ay busy. Hindi sa paghahanap sa kanya, kundi sa pagsusugal ng bagong yaman. Bumili si Dan ng flat screen, kasing bago ng kanilang buhay. Pero ang anak nilang si Iris, nandoon, nabibake sa loob ng silid na parang oven ng takot at kawalan ng pag-asa. Isang araw, dumalaw ang pamilya ni Iris sa bahay ni Joaquin. Para hindi mahalata, binigyan siya ni Joaquin ng pampatulog at pinahiga sa sofa na parang nakahiga lang sa pahinga. Napagod lang siguro sa honeymoon, biro ni Joaquin, habang si Rosa naman ay kinikilig sa bagong kortina ng bahay. Umalis ang pamilya, walang kamalay-malay sa nangyayari sa loob. Pero hindi alam ni Joaquin, may nakamasid. Si Jimbo. Oh, siya. Ang ex, ang ligaw na pag-ibig, ang boyfriend na nabigo. Dala ang pagnanasang iligtas si Iris, sinundan niya ang pamilya. Nang makita niyang bihag si Iris, hindi na siya nagdalawang isip. Nagplano si Jimbo. Sinira ang kandado. Pinuksan ang pinto. At yes, kaya nakalaya si Iris. Pero sa halip na agad tumakas, nagpause muna sila sa kusina. "Na-miss kita," bulong ni Iris. And doon, sa gitna ng mga kawali at kutsara, naghalikan silang parang nasa pelikula. Kaso, tulad sa pelikula, may kontrabidang biglang sumulpot. Boom! Si Joaquin, nasa pinto, galit na galit at may hawak na baril. Walang sali-salita binaril niya si Jimbo. Natigilan si Iris. Sigaw. Luha. Hindi niya inakalang ganito magtatapos ang lahat. Pero hindi pa pala. Nakatakas siya. Tumakbo, umiyak, at diretso sa bahay ng mga magulang. Akala niya ligtas na siya. Pero si Joaquin, muling sumulpot. May dalang baril at galit na galit. Hinablot niya si Iris, isinakay sa kotse na parang kahon ng sipot. Parang wala na siyang kaligtasan. Pero heto na ang plot twist. Si Dan, ang ama ni Iris, hindi pumayag. Nakita niyang nahulog ang baril ni Joaquin habang naghihila sa anak. Mabilis ang kilos ni Dan. Kinuha ang baril, tinutok, at bang! Nabaril ni Dan ang sasakyang sinasakyan ni Joaquin. Tumama ito, nagulungan ng gulong, at doon nagtapos ang lahat. Si Joaquin tuluyang namaalam. Si Iris ligtas. At dahil sa pagkamatay ng asawang mayaman, naging tagapagmana si Iris ng lahat ng yaman ni Joaquin. Mga titulo ng lupa, mga kotse, savings account, at kahit ilang shares sa kumpanya ng gulong. Ang pamilya nila? Aba, biglang yaman? Si Rosa bumili ng karaoke machine na may built-in spotlight. Si Dan bumili ng bagong air compressor na pang-industriya. At si Iris bumili ng kapayapaan? At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan niyo ang kwento na may halong drama, misteryo, pag-ibig, sipot at barilan, huwag kalimutang like, comment, at subscribe para sa mas marami pang kwentong kabog sa puso at pulsa.